Pagpunta sa church, mag-iilim na tayo rito. Pagpasok pa sa pintuan dyan. Amen? Amen. Tayo ay ma-asumista tayo mga kapatid. Tayo Kristiyan, asumista tayo dapat. Hindi tayo dapat fireman. Amen? Anong trabaho ng fireman? Yung asumista. Susunog. Ayun. Dapat tayo susunog, hindi tayo pinapatay ang sunog. Amen? Lagi tayo nag-iilihan sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Your God will be my God. Ito po yung ating title. Amen? Your God will be my God. Sabi kanina, masasabi ng mataas paligid natin yan kung sila may nakikita sa atin. Hindi mo pwede sabihin, kopyahin kita. Sige, Diyos mo yan, kopyahin kita. Your God will also my God. Hindi po pwede kopya dito. Masasabi mo yan dahil naramdaman mo, nadadama mo na kailangan mo yung Diyos na yan. Hindi mo, kasi masaya sila sa church na yun. Doon na lang sasamba. Kasi masaya sila. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang pagsamba sa Diyos. Ang gagaling po sa puso. At tayo bilang Kristiyano, sama sa ating evangelism, para po mahikayat natin mga tao, dapat nakikita sa atin na buhay talaga ang Diyos sa buhay natin. Nasa Biblia, hindi po sabihin na, sige na nga, Diyos na lang sa Diyos mo kasi nakita ko, lagi kang maganda, paglinggo, lagi kang mabango, lagi kang masigla. Yan na rin ako sa samba. Hindi na sa goy. Dito na sa... Ano bang goy? Goy doon sa bandarong. Yeah? Hindi na sa katolik masasamba. Sa born again isa rin na sa goy. Amen? Kasi nakita na yung buhay ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi nga, she will embrace the kind of faith that Naomi has. Ang mga uri ng panampalataya ang meron si Naomi, handa niyang yakapin, handa niyang tanggapin. Okay? Because sabi nga nila, nakita niya sa ugali at karakter ni Naomi yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buhay niya. Amen? Hallelujah. Your God will be my God. Pinamabigat dito mga kapatid, wherever you die, I will die. Handa pang mamatay. Diba? Kaya ba natin yan? Pag namatay ka, patay na rin ako. Yeah? Ibig sabihin niyan, no one can separate them but death. Tayong kamatayan lamang ang pwedeng maghiwalay sa kanila. Yeah? Sinumpaan nila, sinumpaan nila. Walang ano man sa bandang huli ngayon, karugtong yan. Sabi sa Lord, parusahan mo ko, Diyos, kung maghiwalay kami, liban sa kamatayan. Hiling niya pa sa Lord na parusahan siya. Kung sakali iwanan niya si Naomi kung magkahiwalay sila maliban sa kamatayan. Kasi sabihin, kamatayan lamang ang papahiwalay sa kanila. Alam natin, si Naomi matanda na. Mauna na siya mamatay. Di ba? Kaya siguro, sabi ni Kunyo, sooner or later, mamatay na ito, sabi, wherever you die, I will die. Kumbaga, para sa higaan na mamatay si Naomi, doon siya higa. Doon tayo mamatay na siya doon. Parang gano'n. Sa tindi ng kanyang ang katapatan, loyalty sa kanyang bayan. Dito sa church mga kapatid, meron po tayong ina. Ito ni Naomi, ito ni Ruth, ni Orpah, meron silang ina. God put a mother for us in this church. Amen? So, being a child, being a children of our mother, here in church, our loyalty must always be visible, evident, at patuloy sabi nga, nakikita para sa ating ina talaga dito. And hindi po alam ko sabihin, mahal natin, Lord. Ay, pwede yung ate sa church, pero hindi ko mahal yung pastor dyan. Hindi pwede yun. Masabi mo lamang mahal mo, Lord, kung magmula sa itinalaga niya na maging ina ng iglesia to, ay papadama mo pagmamahal sa Lord sa pamagitan mo. Dumapasit ng Lord yung pagmamahal sa Kanya, kung doon sa tinalaga niya, ay pinapakita mo, pinapadama mo ang pag-ibig sa iyo, ikatapatan. Amen? We are all children of God, mga kapatid. Hiniwala ba tayo doon? Amen. We are all children of God. Hindi natin kaya sabihin na, kung saan kong matay, hindi kong mamatay. But we only need to show our loyalty, our faithfulness to God through the person na nilagay niya para mga laga sa atin. Okay?
Naomi is a chosen woman of God. And even Ruth also is a Moabite. Alam niyo ba si Ruth sa kanyang bloodline, doon ang galing ang po ni Jesus Christ? Alam niyo yun? Sa last 11 chapter po itong Ruth, actually, 4 chapters lang po yan. Si Boaz po, sa mula sa chapter 2, ito si Boaz ang mayaman, na may-aring lupain, gusto na namumulot ng mga palay o trigo. Si Ruth, si Boaz po kamag-anak ni Elimelech, yung pong asawa ni Naomi namatay. At ayun po sa lahi, sa kanyang tradisyon, kung sino po yung next in line na sa kanyang dugo, yun po yung siya pong mangalaga doon sa mga pamilya na namatay. Doon sa balo, sila po yung mag-take care. So, meron pong binentang lupa si Naomi at ang dapat pong bibili noon ay si Boaz. So, madaling salita, pati po tayo si Boaz po at si Ruth ay nagkapangasawahan. Amen? Nagkaanak sila. Ang nag-anak nila ay sino? Tawag pangalan eh. Si Obed po mga kapatid. Ang naging anak ni Boaz at ni Ruth ay si Obed. At si Obed, alam mo ba si Obed? Siya po yung naging ama ni Jesse. Si Jesse ang naging ama ni King David. Kaya kita, from the Moabite woman, di ba? Ginamit ng Lord patungo sa kaligtasan natin mga kapatid. Do you believe that? Kasi yung bloodline ni Boaz, tuloy-tuloy po hanggang doon sa kay Jose na tumayong ama ni Jesus Christ. Yun po yung kanyang, dapat po tulad po sa chapter 1, kung binasa niyo po, makita niyo po roon yung natawag na genealogy, yung salin-salin ng generation. Amen? At doon po, makita niyo po, pag binasa niyo po yung generation, Jesus Christ pabalik, makikita niyo po na tumutumbok kay Boaz na asawa ni Ruth. Amen? Hindi po naglagay niya mga kapatid ng maraming verses. Because I want for us to concentrate on this 5 declaration of Ruth. Gusto po isa puso natin ito mga kapatid as a loyalty sa ating Diyos mga kapatid. Sabi nga niya, ano una? Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people live among Your people will be your people. Your God Your God will will be my God. Every God will be my God. Mas important mga kapatid, application po natin Kristiano, ulitin mo na. Madinig kaya natin sa paligid natin, nasabihin sa atin, your God will be my God. Mangyari lamang po yan. Siguro sabi yan, basahin natin muli sabay. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, that everyone will praise your heavenly Father. Hayaan po natin ating mabuting gawa ay magliwanag. Nang sa ganon, makita ng lahat at marami ang magpupuri sa ating Diyos Ama. Hindi po natin dapat ikaya pagiging Kristiyano natin. Huwag po natin ikaya yung paghahayag sa salita ng Diyos. Sabi niya, sa ating gawa pa lamang, nag-evangelist tayo. Sa buhay pa lamang natin, nag-evangelist tayo. Hindi pa tayo sasalita, the way we live, mga kapatid, our lifestyle speak for us. Amen? Yung ating lifestyle, mga kapatid, siya na po ang nag-evangelize sa mga tao. Dahil makikita na sa unang pamuhan natin kung ano ang relasyon natin sa ating Diyos. Hallelujah. Sabi nga sa 2 Timothy 2:22, run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Sabi dito, enjoy companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Okay? Doon po tayo lagi makisama, sumama. Doon sa mga tao na pupuri ng tunay sa Diyos na may malinis na puso. Hindi po sabihin ng malinis na puso na ay wala kang bahid kasalanan. Lahat po tayo may kasalanan mga kapatid. Hindi po nagpap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 agp
na umabot sa pamatay ng Diyos. Everybody falls short of the glory of God, mga kapatid. Kaya tayo lumalapit po ng puro ang ating puso dali sa ating puso dali na amit namin natin na tayo makasalanan at kailangan natin ang kapatawaran ng Diyos. Okay? Tayo malapit sa Kanya, hiningi natin Kanyang kapatawaran at paglilinis sa ating mga puso for us to have a pure hearts. Hindi po natin kaya linisin yan, mga kapatid. Wala po tayong kakayahan na linisin ang ating mga puso. Tayong Diyos lamang po ang makagagawa niyan para sa atin. Continue to dwell in the Lord. Continue to dwell in His house. Let no one hinder you from hearing the Word of God. Thank you and God bless, mga kapatid.